Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Tuesday mga lods at medyo nakakalungkot yung news natin ngayon mga lods, lalong-lalo na sa Japan dahil meron tayong update ngayon na nangyari sa Japan. Global news natin yan, trending news. At syempre, crypto news meron tayong mga idol. At kung gusto nyo ng ganitong content, syempre alam nyo na, subscribe kayo, click yung notification bell at syempre sana palike ng video, napaka-importante ng like mga idol. So wala nang paligoy-ligoy. Punta na muna tayo dun sa ating news na yon, no? Kung dito mga Lodi, nagkaroon ng 7.1 earthquake, magnitude 7.1 sa Japan. Mga Lodi, at grabe ang nangyari at nag-warning na sila ng tsunami na sobrang lakas. Mga idol, kita nyo sa mga mall, ito yung mga video, no? Kumamoto, Japan, moments ago. O ayan, nakita nyo, 'di ba? So, talagang 7.1 malakas mga idol, 'no? Parang kasing lakas siya nandun sa may Tacloban, Tacloban ba 'yun? Yung 7.8. Oh, grabe. Ito matindi 'to, mga lods, oh. Pagdating ng mga ano natin ng ilang sounds. O ayan, oh. Ibig sabihin, 'di ba, pag mga ganyan, meron ng mga nagtumbahang mga something. Ayan. A strong earthquake has struck southern Japan. The Japan Meteorological Agency says magnitude 7.1 quake occurred in Kumamoto Prefecture on Tuesday afternoon and had an intensity of 7.1 on the Japanese scale of 0 to 7 in the hardest hit areas. The agency has issued a tsunami advisory for the coast of Ariake Sea and the Yatsushiro Sea. O, ayan. Mga Lodi, grabe. No? Ito, kita nyo. Siguro, ba't tumatawa pa yung isa na yun? Ayan, oh. Kita nyo, ang lakas, oh, mga idol, oh. Nagkaroon ng malupit na earthquake sa Japan ngayon. No, grabe yung yanig, oh. Kita nyo yan, mga idol. Merong before and after, eh. Ayan, so dito yung 7.1. Bandang baba. No, bandang baba ng Japan pala to, mga idol. Hmm. So, wait lang. Bandang baba. Ito dito banda, oh. Mga lods, oh. So, medyo bandang baba ng Japan. So, magkakaroon nga yan ng, pati dito sa Seoul, sa Shanghai, magkakaroon ng yan, ng tsunami alert. Pati dito sa Taipei City, oh. Magkakaroon yan, mga idol. Ayun, oh. Ito, bago ba tong video na to? Parang luma, ah. Pero 4 hours ago, eh, oh. Oh, ito, oh, tignan niyo yung building na to, mga idol. Gumewang talaga siya. 'Di ba? Gumewang. Grabe. Asan na yung kanina? Meron kanina. Ito mga idol. Ito yung before and after. Na? Ng isa sa mga sikat na building dun sa Japan. Ayan, oh, ito. Uy, grabe. No? Mall. Mall pala to. Yung nasira. So, yan. Grabe ang mga malulupit na nangyari ngayon. Mga lods, no? Mamaya tayo diyan. Punta muna tayo dito, mga lods, kasi alam niyo naman medyo masakit. So, etong araw na tong Tuesday natin, hindi natin may tatanggi, mga idol, na this day is Camel Day. Pakinggan nyo ulit ang inyong portfolio. خلاص 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 كلش اوكي Parang lahat tayo, ito yung nararamdaman ngayon, no? Mga lodi, grabe. So, medyo bagsak ang chart ngayon. Meron tayong position. Ayan, negative pa rin ako. So, tinamaan na yung stop loss ko kanina sa XRP dito banda, mga idol, no? So, ayan, tinamaan na dito. So, nagabang ako. So, ngayon position ulit ako dito na wala na. Naubos na yung kaka-stop loss. Wala na. 33 USDT na lang yung margin natin.
Tinamaan na yung stop loss natin, no? Bawas na tayo. So, kanina, di ba, mga nasa 43 yan, 43, 40 something. So, tinamaan yung stop loss natin, pumosisyon ulit tayo dito banda. Na? Ayan, hindi nga ako nakachempo dito sa sa may 23. Pero ayan, no, medyo kita nyo, mabagsak pa rin siya, hahanip talaga, oh. Pero pansin nyo, mga idol, si XRP, medyo talagang papadulas pababa, eh. Yung Doge naman, hindi naman masyado. Hindi tinamaan yung stop loss ko dyan sa Doge, eh. Kasi parang straight lang yung takbo niya. Kung titignan nyo dito, no, straight lang siya, o linear lang, pag ganito lang. Di ba? Si XRP may slide pababa, eh. Kita niyo yun? Kay XRP. O yan, kay XRP pag ganito. Ayan, pababa siya ng gano'n kaya tinamaan tayo. Mga Lodi. At abangan natin to mga idol medyo kikilos ngayong gabi. Ito. Ito. Mga Lods, no? Consumer confidence data will be released at 10 a.m. Eastern Time. So sa atin, mga alas 10 ng gabi to. This is the final data release before the interest rate decision. So magmamatter daw to, may bilang to sa interest rate mga idol kung magpo-post o mag-rate cut o makakadagdag siya sa rate hike, no? So kapag 92, nagstay ng 92 to mga lodi, magpa-pump, no, yung rate hike odds, no? Pwede tayong mag-rate hike. Ayun yung kumbaga madadagdagan niya yung percent na magre-rate hike tayo. Kapag nag 91.2, pwede tayong mag-post o stay flat, parang ganon. Pag 91 o bumaba ng 1% o ng isang number, rate cut odds pump. So madadagdagan yung percent na pwede mag-rate cut. Alas 10 po yan ngayon. Ayan, no? So nilagay ko na yung medyo important kasi lagi natin nga nilalabas lang yung pinaka-important na event, yung pula. So ngayon may orange na tayo. So yung orange mga lodi, makakadagdag din kasi to. So mamaya tong 10 p.m. Okay, so 8 p.m. pa lang dito sa akin, eh. So 10 p.m. mga lodi, magkakaroon tayo ng volatility. So titignan natin kung ano yung pwedeng mangyari dito. At huwag niyong kakalimutan, madaling araw ng Huwebes, so parang bukas na ng gabi. Kasi 'di ba, alas 2 na madaling araw to. Pagdating ng alas 12 ng Miyerkules ng gabi, kape-kape na lang, aabutin na natin tong FOMC. So ito yung hihintayin natin mga idol, isa sa importante. Pero itong consumer confidence, importante daw yan. At pwede siyang makaapekto sa rate cut, rate hike o pause. Okay? So after mga lodi, grabe, ito pa. Tuloy-tuloy ang pagbagsak mga lods, no? Massive crash in Japan, 30 billion wipe out. 30 billion dollars to, hindi to yuan. Hindi to yen pala, sorry. Sa Japan pala to. 30 Excuse me po. Ayan, 30 billion dollars wipe out from Japanese stocks today as the Nikkei crashes more than 4.2%. It's happening. So ito na. Sa Japan, hindi lang sa Japan, saan pa po? Dito sa South Korea ulit. Tuloy-tuloy pa rin. Kospi has officially erased 1.7 trillion dollars, mga idol. Dollars, from its peak. The Kospi has fallen 29.9% in July, putting it on track for the largest monthly decline in its history. At its peak, Kospi listed companies were worth roughly 5.7 trillion, worth more than any single publicly traded company in the world. So ngayon, grabe, halos nag-erase na siya ng 1.7 trillion dollars mga idol sa pagbagsak niya na to. 'Di ba? Ganun din yung Japan. Oh my goodness, 'di ba? Grabe na yung mga nangyayaring pagbagsak ngayon. Ano na susunod? Mga lodi, kaya pa ba? Kaya pa ba? Boy pa ba mga idol? Kaya nyo pa ba? So kapit lang mga idol kasi yung iba tinuturing to na sobrang nakakalungkot, pero yung iba tinuturing to na gift. Kasi nga mababa, so makakabili sila ng mababa. At hindi lang yan, Shiba Inu. Noong nakaraan, nagpump yung Shiba Inu, pero dahil nga may bumili na whales, di ba? Kaya nagpump siya. So ngayon, Shiba Inu whales exit na to cash. No, yung may mga whales ngayon na nag-exit na, leaving retail with losses after 37% price surge. So after mag-surge ng 37%,
ng SHIB dahil sa mga whales, ngayon, nag-out na yung whales, mga idol. Kinuha lang yung 37% na panalo. Oh my goodness, ginagamit nila yung SHIB, no? Oh, ayan ha. Oh, yung mga napomo dun sa SHIB, bumili at kung ano man ang ginawa, mga idol, ayun na. Ginawa kayong exit liquidity ng mga whales na yan. So, dapat mga lord, sabi ko nga, alam nyo, know what you hold at dapat alam nyo yung ginagawa nyo everyday dito sa crypto, mga idol, no? Sabi, dapat like kayong merong risk management. Kung nagtitrade kayo, kung nagbubodega man kayo, mas magandang panahon to para sa mga nagbubodega at pang long term. Pero yung mga short term, no? Negative sila ngayon, lalo na yung mga leverage trader, no? So, pero sa mga budigero diyan, positive to. Kaya lang, yun nga, negative to sa mga leverage trader. So, iyak-iyak yung mga leverage trader natin ngayon. Oh my goodness, kasama ba tayo doon? Actually, etong trade ko na to, mga idol, last trade ko na to. Na? Last trade ko na to ngayon kasi yung na mga panalo ko ng mga nakaraang linggo nabawasan na eh. Actually, kung nakita niyo nung nakaraan, meron tayong $1,000 na panalo nung nakaraan. Ngayon, wala na mga lodi. So, medyo natalo pa ako. Ngayon, ang natira sa akin is almost nasa mga, I don't know eh. Bawas na kasi, siguro nabawasan ako ng mga $100 eh. So mga basta ang kalkulado ko, bumili kasi ako, nagbodega kasi ako kanina ng tig 20k sa dalawang coins, tig isang coins, tig 20k. So wala na akong pang trade. Binodega ko na siya sa dalawang coins natin, tig 20k. So kailangan manalo to. Pag ito nanalo, okay. Pag ito inabot, pahinga muna tayo. Pero happy tayo dahil nakapagbodega tayo ngayon sa bottom. Sana bottom to, no? No, nakapagbodega tayo ngayon tig 20k. So, ayun, 40k yung binodega ko ngayon. Tapos, ito na lang yung natira, no, sa $1,000. So, medyo malaki-laki rin yung sayang natin, no? Sayang. Pero, okay lang. At least, ganoon talaga eh. No? Yung panalo rin naman natin yun eh. Yung pinambodega natin na yun. So, sana lang masurvive tong trade na to. Mga idol. Ayan, no? Pero malakas ang kutob ko sa Doge eh. Ito sa XRP, nako, medyo magulo eh. No, malapit lang kasi tsaka 50, naka 50x ako dito eh. Sa Doge kasi medyo okay, kaya lang tas naka 30x pa ako, maganda yung position ko doon eh. Kasi yung pinakamababa nila sa week sa anong time frame ba 'yon? Medyo malayo-layo eh, mga idol eh, no? Ito, oh, halos abot ako dito sa pinaka lowest nila sa weekly. Din na natin 'to. Ayan oh, kita niyo 'yan? Ito yung pinakamababa nila oh. Oh, ang halos nandun yung liquidation ko, mga idol. Pinaka-lowest nila 'to, 'no? Sa ilang taon. Ayan, 'di ba? So, pinaka-lowest 'to, mga idol. Ito. Ayan, yung 0.068. So, nakapag-position tayo sa 0.07. So, ang liquidation natin banda na dito. So, medyo malakas yung kutob ko na kung aabutin man 'to, makikita natin yung pinaka-lowest ng Doge. So, hindi ko alam kung madidemonyo akong mag-position do'n, pero wag na sana. No, pero nakapagbodega naman ako sa Doge. Sa Doge, isa sa mga binodegaan ko kanina, mga idol, no? Huwag kayong umasa sa akin ha, para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. Do your own research, mga idol. I'm not a financial advisor, okay? So, ayan ha. So, ayun, sana kung ito magsusurvive, goods, no? Pwede pa tayo mag-trade. Pero kung ano to, papahinga muna tayo, mga lords, no? Pwede siguro pag natapos to, hintayin na natin matapos yung August 7. Hindi ko alam eh, mga lods eh. Parang malay nyo, payaramin tayo ni boss. Pan-trade. Pwede yun, di ba? So, ayan, mga lodi, no? Shiba Inu, medyo nang iwan, ginawang exit liquidity ang ibang mga retail. Nako, medyo bad yun Tapos ito naman, alert na naman tayo. Meron na namang nahack ba to? Singapore payments firm AAA confirm its treasury wallets were breached.
with losses of at least $11.8 million per on-chain investigator inspector, mga idol, no? So, maraming nangahak ngayon, na mga idol. Ilang beses na tayo nakakapag-news ng mga nabi-breach na compromise yung kanilang mga account, mga loads, dahil sa mga hacker. So, mag-ingat kayo ngayon, mga idol, please lang. Lagi kayo mag-double check ng inyong mga ginagawa, no? Huwag na kayong download ng download. At syempre, hindi lang Asia, kasi syempre Asia yung Nikia, tapos etong Kospi, no? Ang medyo nag-drop ngayon sa lowest nila, pati ang Meta. Oh my goodness, Mark Zuckerberg. Meta has now fallen for 8 straight trading days, marking the longest losing streak in the company's history, mga idol. So medyo drop, bagsak ngayon ng Meta. Ganoon din yung SpaceX. Alam niyo, lahat ng mga company ngayon ng mga billionaires medyo bumabagsak, ha. May Meta ba dito? Alam ko meron eh. Future. Ayan, merong Meta dito, mga Lodi. So ito yung parang pinaka lowest nila kanina. Ayan, dito banda, oh. 593. 'Di ba? So ayun yung pinaka lowest daw ng Meta. At ang SpaceX naman, SpaceX medyo dumidiretso pa rin sa dumidiretso pa rin sa Imbornal mga idol no? Ayun, no? Kita niyo yung SpaceX, nasa 110 ngayon, no? Umabot yan ng 108. Oh my goodness, pinakamababa to. Alam niyo ba nung nilabas yung SpaceX, nasa 120? 120, tapos nag 135. 35 ba? Tingnan nga natin sa 1 hour. 138. Ay, di. 200. Ayan, 228. 'Di ba? So nilabas siya hindi, pero kasi dito medyo nahuli yung Bitget. Pero lumabas siya mga nasa 128 o 130, and then pumalo siya ng 228, and then ngayon drop siya ng 110 at umabot pa siya ng 108. Ganun kabagsak, mga idol, no? Isa rin to. Ay nako, wala na tayong pang-position. Sarap sana, oh. Kaya lang, hindi natin alam kung baka dumiretso pa to ng magano pa to under $100 'di ba? Pero grabe na to, mga idol. Ang sarap lang kasi alam nyo, mga idol, kapag lumipad niya, nag-umpisa na makarecover yung mga token o yung mga crypto, magsisisi ka na lang pag tinatanaw mo yung isang mga token. Uy, grabe, nakita ko yun dun sa position na yun, no? Dapat pala bumili ako nun, dapat pala nag-position ako dun. May isip niyo yun, mga idol, kasi sabi nga nila, meron 3 rules, di ba? Kahit gaano pa kataas ang crypto, mga idol, kahit pa lumilipad yan, babagsak yan. At kahit gaano pa kababa ang crypto ngayon, magbabounce yan. So, nandito tayo ngayon sa baba. Hindi nga lang natin, yung pangatlong rules is, hindi mo machichempohan kung ano yung bottom at yung top. So, hindi natin alam kung ito yung bottom, hindi natin alam kung ano yung top. So, pero siguro naman nasa almost na tayo, mga idol, di ba? So, grabe to. Kung makikita natin to siguro 1 year from now, yung presyong $110 ng SpaceX, naku, nasa magkano na kaya yan? No? Grabe, no? So, nakikita natin, nasasaksihan natin, kaya lang wala tayong alam nyo na, wala tayo, syempre. Isa lang tayo mga dukha, no, na normal na trader. Na walang ngayon, position at pang trade, mga lodi, na. So ayan. So ano pa yung mga news natin? Ito, last news natin, mga idol. Nako, pagkakataon niyo nang masama sa rich list ng XRP, no? Sabi dito, XRP rich list barrier falls as wallets top 8 million. No, the XRP ledger has surpassed 8 million wallet addresses, marking a new network milestone. Latest wallet data shows holding 2,151 XRP. Kung meron kang hinuhold na 2,151 XRP, is now enough to rank in the top 10% of holders, no? So kung meron kang 2,151 XRP, kasama ka na sa top 10% na holders ng mga XRP, kasama ka na sa rich list.
Di ba? The requirement has dropped from roughly 4,000 XRP has ownership spreads across more wallets, no? Kumbaga kasi alam niyo kasi mga idol, yung mga may hold ng mga malalaking wallet, ng malaking bilang ng XRP, hindi lang yan pwede kasing ano yan merong 5 wallet na may hold ng malalaking bilang ng XRP, pwedeng isang tao lang 'yun. No, may mga ganun Kasi pwedeng hindi niya lang hinold sa isang wallet yung XRP niya, kinalat niya. So pwedeng ganun yung mga nangyayari. So around 44,000 XRP is now enough to enter the top 1% according to the latest distribution data. So kung meron kang 44,000 XRP, isa ka na sa top 1% holders na XRP, di ba? Ang bigat, sana all. Pero 2,151, kasama ka na sa top 10% na sa rich list ng mga XRP holders. Mga idol, oh my goodness, sana all, no? Sana all talaga, mga lodi. So, ayan. Punta tayo sa mga comment nyo dito sa ating video kaninang umaga, no? Tignan natin ang inyong mga suggestion. Sabi dito ni OTG, lalagpak ang market pag di napasayang Clarity Act at hindi goods yun. Tama ka naman dun. No? Negative na negative yun, mga idol. No? Pero hindi ko alam kung maraming Siyempre, lamang yung maraming madidisappoint. No? Pero meron ding mga tao na sasamantalahin yung moment na yun, sa tingin ko lang. Palagay ko, di na mapapasaya ang Clarity Act. Mas maganda wag na umasa, sabi ni Idol. Medyo negative si Idol. No? Ayan. Sabi ni Well Ocampo, may positive yan. Gusto ko pala lagapak talaga Oh. Marami rin gusto pala lagapak Andy Drew Salbelion, shoutout sa iyo, Idol. Ayan, ngayon ko lang ulit nag-comment ba? Tama ba? Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Sabi dito ni Emmanuel Velasco, paano kaya if biglang sinabi nila na naipasa Clarity Act tapos okay na pala? Kasi if magkaka-Clarity Act na at massive adoption, di naman aamin yung mga yan. Hindi pwede lahat pumaldo. Kailangan may alay. Hindi pwede walang matirang empleyado. O yan, tama si Idol, no? So, malay nyo, hindi ko alam mga lods Pero syempre, kailangan yan i-public idol kasi syempre maraming tumiting. Marami rin nagbabantay diyan lalo na yung mga Democrats, no? So, ayun. The Warehouse Man, shoutout sa iyo. Si Tolits, nalike ko na boss pang 96, hindi ko pinanood, sabi mo Okay, sabi ko, wag mong panoorin, masasaktan ka. Ayun yung ating thumbnail si Clavis, nagbabalik ulit ang kagilagilalas na camel. O ayan, camel day tayo ngayon. Sana bukas hindi na natin ilabas yung camel. Talagang lahat na lang ginagawa nila para pigilan yung Clarity Act. Hindi ba muna na ni-review ng mga app store yung mga apps na nasa platform nila para makita yung merong suspicious program? Ayun, hindi kumbaga siguro hindi nila nababantayan lahat. Huli na nila na nakikita, no? If ever siguro. Kaya natatanggal nila once na may mabiktima na. Siguro sa dami ng app din, hindi natin alam Romel Babiera, shoutout sa iyo. Yung Clarity naging walarity na, Idol. Parang racket ni BBM, imposibleng mangyari. Tama ka dyan, no? Yung racket na yun, ang kulit nun, no? Mga idol. Bakit mo gusto magpalipad ng racket? Di sana gumawa ka na lang o mag-build ka na lang na may pakinabang sa mga tao, di ba? Tulad ng mga bridge, tulad ng mga ospital, eskwelahan, ganun. Ba't kailangan mo ng racket? Hindi naman yun yung kailangan ng Pilipinas. Wala pa naman tayo dun. No, sabi nga, yung mga pagdating sa mga racket-racket na yan, parang luxury na yan sa third world country. 'Di ba? Bago ka magganyan, ayusin mo muna yung yung bayan mo o yung bansa mo. Ayun, wala pa ang dami nga mahihirap na tao dito, tapos magra-racket ka pa, mahal-mahal nun. 'Di ba? Tanggojo, ano yun? Na naman yung camel, sabi niya, Idol Nochi, shoutout sa'yo. Si Kevin, Alipio, ayan, pwede hindi accept yung regarding dyan sa malware concern.
at iwas ka lang mag-download ng mga apps na hindi kilala at more secured is cold wallet. Tama ka dyan, idol. Mismo. No? Si Skyla, boss, about dun sa news mo kahapon na nasa China, nagdi-dispense na sila ng mga gamot through AI way back 2017. Natakel yan ng speaker namin sa India na nag-i-start na sila dyan sa full automation para sa dispensing through coding, barcodes, and QR. Sobrang rare pa nun ng gumagamit. Asian Summit yung inatinan ko nun sa Tagaytay. So sabi ni Idol, meron na daw nun dati pa ng 2017. Parang siguro testing. Hindi ko alam Pero ngayon kasi na-news na. No, I'm not sure kung na-improve na nila ngayon. Sabi dito ni Dracera Cabane, nakakapagtaka lang, bakit lagi na lang nakasalalay sa galaw ng Amerika ang presyo ng crypto? Samantalang buong mundo naman ang gumagamit nito. Ano kung pumasa ang Clarity Act? Di pumasa ang Clarity Act. Bakit ganun kalaki ang impact ng buong market? Wala bang galaw ang ibang bansa para mahila pataas ang presyo? Bakit lagi na lang US ang pinapakinggan? Napakaganda ng tanong mo, Idol, no? Sa tingin ko ang reason, mga Lodi, kasi malaking porsyento ng mga taong nagki-crypto ay nasa US, no? At malaking porsyento ng mga billionaires, millionaires, institution, big banks, at kung ano-ano pa, hedge funds sa buong mundo ay nasa US, mga lods, no? Sila yung mga pinakamalaki, mga BlackRock, yung mga yan, pinakamalaki sa buong mundo yan, di ba? Ayan, sila yan, yung mga big time, no? Mga whales, kumbaga, na unang nag-adapt ng crypto. Kasi kung tutusin, mga idol, nauna talaga yung US mag-adapt ng crypto, sa totoo lang. No, dati may alam natin yung Bitcoin, pero sa Asia halos wala alam, hindi nila alam yun. Ang unang mga nag-adapt niya ng mga company, ng mga big company institution, nasa US, no? At syempre, yung mga mayayaman, sabi ko nga, yung mga billionaires, nasa US din. At syempre, yung mga news na nangyayari sa US is nakakaapekto globally sa buong mundo dahil sila ang most powerful country in the whole wide world. 'Di ba? Kung ano yung decision ng US, kung ano yung gagawin ng US, na pinapanood ng buong mundo 'yan, no? Pag meron silang giyera, meron ganito ganyan, naapektuhan yung buong mundo. So, ayun sa tingin ko, no, yung sagot ko sa tanong mo. If meron mang iba, ikaw na bahala mag-research. Pero sa tingin ko, ayun, no, malaking porsyento at ng mga tao na nagki-crypto is nasa US, tapos yung mga mayayaman, mga big whale, hedge funds, banks, at kung ano-ano pa, no, mga billionaires is nasa US. Ayun yung sa tingin ko, mga idol, no? Dexren's Channel, shoutout sa iyo. Si Stokong TV, si Andrew De Mesa, ayan, shoutout sa iyo, idol, padre. Shoutout sa iyo. So, Mark Anthony Sigua, ayan, shoutout. O nga, medyo masakit, idol. Last drop yan, boss. Matic yan. Ipapasa na yung Clarity Act. Sana nga, basura man. No? Aldrin Matalog, tiwala lang, papasa din yan. Clarity Act. Yun, no? Daming gusto at nagtitiwala na maipasa yung Clarity Act, mga idol. Okay lang sa akin bumaba. Makakapag-imbak pa ako ng XRP at XDC. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Pengwei Coin, shoutout King Shangsheng, si Peng Kalag, si Mabel Sambales, ayan, shoutout sa iyo. Si Kawai Inikuo, ang mahiwagang camel, kaasar na nakaka-bad trip. Kung kailan ako nag-all in, saka bumagsak lang yung buhay to. Ayan, sabi ni Idol. Nako, maling timing, no? Christian Oliveros, ayan, sa bull market na yan nila pipirmahan ng Clarity Act. Parang tulad lang nung nag-bull market last season. Yung mga ETF ang nagpa-pump ng market, next bull clarity naman, no? Ayan, sabi ni Idol. Si Phil Habis, title pa lang nakakabahala na. Shoutout Lods at salamat sa pag-update. Ayan, shoutout sa Idol Si Mr. Ads, mag-iwan lang kayo pang trade. Ayan, sabi ni Idol. Si Joseph Book,
Pa-shoutout boss, pang-5 na nag-like sa post mo. Silent subscriber mo lang, idol. And shoutout sa'yo, Idol Joseph. Ilabas na si Camel Loads, yung reset, zero siguro nila lahat ng coins sa exchange. Kaya dapat nasa hard wallet na yung asset nyo. Hindi naman siguro, idol. No? Maraming magre-reklamo naman pagka ganun. Hindi na sila tatangkilikan ng mga retailers. Mga small retailers, kailangan din yan, mga loads ng mga tao sa mundo ng crypto. Cerezo, Joy, Neil, 50-50 ang clarity hack natin, idol. Yan nga rin ang tingin ko, loads. No? Si Books at ang nag-champion na sa atin is si Santos Jandel. Parang ilang beses na naging champion si Santos Jandel, no? So ayan yung news natin ngayong gabi, mga idol. Pray for Japan, mga loads, dahil sa mga nangyayaring lindol ngayon at syempre yung masakit nating update ngayong gabi. At abangan natin to ng alas 10, baka magkaroon tayo ng malupit na news dito alas 10. Mga loads, baka kumilos yung ating chart, no? Hindi natin sure. At syempre mag-ingat kayo sa mga hacks and yun, Meta o yung Facebook, si Mark Zuckerberg. At kasama ka na ba sa reach list ng XRP? So ayan ang ating news ngayong gabi ng Tuesday, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sana subscribe kayo sa channel natin. Libre lang yan, pati ang like. Napakalaking tulong yan sa ating channel. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up? Ano yan? Kalimutan ko yung lines ko. Ano yan? Subscribe to Jeblo and subscribe to me. And if you don't subscribe to me, I'll be like that guy. No, the blue one. Yeah. that's a girl. No, I'm... This is the guy. Okay, Shishin. that's Shin. Yes. Oh, Ito si Noe. oh. I almost forgot my lines. Okay. Babayo mga idol. Kita-kits tayo bukas ng umaga.